Okay. Good afternoon, everyone. It's Friday once again. Okay, so another inspiring story naman po i-feature natin ngayong araw. Okay. Andiyan pala si Miss Shari. Okay, good afternoon, Miss Shari. Yes, good afternoon. Hi guys. Medyo ayusin ko lang ang aking lugar. Ayan, so kumusta po ang lahat? Kamusta Miss Alfie? Okay lang, nakapahinga ako. Nakapag-break ng 2 araw. Wow, that's good. Hindi ako pumasok, nagpahinga lang ako. Kailangan eh. Rest is very important. Yes. And very interesting din yung guest natin for this afternoon kasi 'di ba, imagine mother of 3. Yeah. Okay, so nakaka-excite na malaman yung story niya for this afternoon. Yes. Okay. So, guys, kindly invite your teammates, no? So, we have here, ayan. So, para po sa ating session, so you can place #TeamLive and then you can watch replay after this live session. Anyway, okay. Ayan. So, siguro pwede na nating umpisahan, Miss Shari. Hindi ko lang sure kailangan. Okay. Paano nawawala tayo yung ano? Yes po. Pwede na po. Pwede na po tayong mag-start ng ating Friday Praise Story. Okay. Sige. Okay, so our today's guest started her freelancing journey when she enrolled in PBSA Batch 8. Okay, so Batch 8 po siya. And after a few months, she got her first client. Okay, ngayon po, meron na po siyang 3 real estate bookkeeping clients. Okay. So, nakakatuwa lang kasi serving her 3 online clients while being a full-time breastfeeding mom. Okay. So, yes. So, kala ko nga Miss Alfie, 3 yung anak eh. 2 toddlers walang pala. So, okay. Yes. Okay. So, let's learn more about her inspiring journey in today's episode of Friday Praise Story. Let's all welcome Miss Milona Abilar. Ayan. Yes! Hi, Miss Milona! Good afternoon! Hello po, Coach Sorry, dinagdagan ko yung anak mo Dalawa lang po. Alam mo, 3 na. So, 3 pa lang bookkeeping clients. So, okay. Collection. Baka madagdagan. Gusto pa ba, madam? Hindi na po. Last na po yun. Okay. Alright. Miss Milona, taga saan po kayo? Ano po, nakatira po ako sa Las Piñas, pero Cebuano po ako. Okay. Bisayang dako. Yun, bisda. Okay. So, eto po, Miss Milona. Syempre, ngayon po, naging full-time mom na kayo and then working from home, okay, while serving your online clients. Can you share with us, ano po yung backstory ninyo before you start this online freelancing? Yung ano po, last year, bago po ako nag-TBSA, nag-work po ako sa isang sole proprietor. Malaking sole proprietor din po siya. May iba't ibang branches sa 10 branches sa buong Pilipinas. Installer po sila ng laundry and water station. Yan. Yung may-ari po nun yung kapatid ko. So, ako po yung pinag-handle niya ng accounting, parang accounting department nila. Pero ang ginagawa ko ay more on parang record keeping, bookkeeping din, nung lahat ng income tsaka expenses ng mga branches nila. Tapos sinasummarize ko siya monthly. So, nag-start ako doon 2020. Tapos, hanggang March 2022 kasi nag-resign na ako nung this year. Kasi parang gusto nila mag-office base. Hindi ko talaga kaya mag-office base.
Kasi hindi ko talaga kayang iwan yung dalawang bata. Parang hindi ko kaya na parang ipaalaga sila sa iba. Yun, gusto ko ako talaga. Tapos, simula baby pa lang sila, dumidede na sila sa akin, hindi sila nakatikim ng powdered milk. Talagang breastfeed na sila mula nung sanggol pa lang. Yun. So, yun po yung background ko po. Tapos, parang na, yun, parang, yun po yung naging experience ko din sa bookkeeping at saka sa accounting na pinaka-latest bago po ako nag-TBSA. Yun po. So, ayun. So, dati po ba nakapag-work din po kayo sa corporate dyan po sa Manila? Hindi po. Kasi nung graduate, hindi po ako graduate. Nag-aral po ako ng accounting, pero hanggang parang 3 years lang po ako. Tapos, Pero naman, nag-work na po ako sa non-profit. Matagal po ako sa non-profit. Na-practice ko rin po yung bookkeeping sa non-profit, pero hindi po ako nagtrabaho sa corporate setup. Yun po. So, hindi hadlang, no? Kung nakapagtapos ka man o hindi, di ba? Exactly. Grabe. Nakaka-inspire. Kaya nga eh. Tapos nag-breastfeeding pa siya. Actually, kanina yung pagpasok ko pa lang, kausap pa si Miss Johan ba yun? Kasi, ayun, kausap ni Miss Johan. Nagpapadede pa siya sa anak niya. So, kapag pa makikita ko tayo kay Miss Melona, nagagawa ng paraan, di ba? Okay. So, Miss Melona, kwentuhan mo naman kami, paano niyo po na-encounter si PBSA? Po, Ba't ka umiiyak, madam? Umpisa pala po, naiiyak na po kasi ako. Ano kaya? Tears of joy. Siyempre, thankful po ako sa TBSA, di ba? Ano ba yan? Sabi ko nga sa mga ka-teammates ko, yung mga action takers, baka umpisa pa lang ito, maiyak na ako. Sabi nila, magbaon daw ako po ng towel. Yun Towel talaga, hindi t-shirt. Anyway po, Uh-uh. yung sa TBSA po, yung may friend po kasi ako, kasi parang, syempre, gusto niya rin po na malagdagan yung income, makasupport ka sa husband mo, ganun. So, naghanap po ako ng paraan. So, meron po akong friend, nababanggit niya na po yung Upwork. Tapos, sabi ko, ano ba yung pwede kong gawin doon? So, may mga virtual assistance, ganun. So, hindi rin naman ako nag-ano doon. Ngayon, nabanggit niya, pwede daw ako mag-bookkeeping kasi alam niya na nagbo-bookkeeping po ako doon sa dati namin na magkasama kami sa non-profit. Sa bookkeeping, nagka-idea ako, paano pa ako magbigay ng bookkeeping services. So, doon ako nagsa-search sa YouTube ng mga hashtag na bookkeeping, ganun. At doon ko po nakita yung videos po ng TBSA. Yun. Naalala ko po, ano po yun, June 2021. Tapos, simula noon, hindi na ako tumigil. Pinanood ko lahat ng mga videos. Tapos, pumunta ako sa page, sa group ng Shepherd. Yun, nag-add ako doon. Tapos, lahat ng mga post doon, parang binabasa ko. Tapos, nakita ko na merong masterclass. Tapos, may sinend sila na waitlist. So, nag-register na agad ako sa waitlist, tapos wala akong natanggap na reply. Sabi ko, nag-email ako, okay ba ako sa waitlist? Kasi excited na ako, gusto ko na talagang mag-start ng pag-aaral ko sa masterclass. Ayun. So, parang lumipas yung 2 buwan yata, tapos nag-enrollment na, or 3 months nag-enrollment. So, yung first day of enrollment pa lang, na agad ako, nag-enroll na agad ako. Yung ganun ako ka-excited. Yun. Ito yung first course ko talaga. Wala akong ibang course na sinalihan. Yung TBSA, yung masterclass, yung unang course na sinalihan ko po.
Yun lang po. Ayun. Okay. Wow, grabe yun. So, naghahanap ng paraan si Miss Melona. Okay. Kasi, syempre, yun na yung alam mo na skill eh, di ba? Kung matry, ayan. Syempre, kahit nasa bahay tayo o nagbabantay tayo ng ating mga anak, kumbaga pa mapag-isip tayo na sana makatulong sa asawa natin, ganun, sa bahay, dahil nasa bahay lang, at least maka-earn tayo. Okay. Yeah. Yun. Ayan, Miss Milana, being a freelancer, sa ngayon po, kasi full-time na po kayo, ano po ba yung mga challenges na na-encounter ninyo? At saka paano nyo po ito ni-resolve, yung mga challenges? Siyempre, coach, una po yung paano po makuha po yung first client. Yun. Kasi mahirap po yun eh. Parang, kailangan po talagang aralin yung process. Kailangan po talaga magbasa. Kailangan tingnan yung mga best practices. Yun. Kaya parang marami pong siguro po bago po yung first client ko, more than 20 proposals po yung na-send ko sa Upwork bago ko po na-meet yung first client. Tapos, dati po kasi, hindi ko alam pa paano po gumawa ng proposals. Tapos, hindi ko rin alam paano yung language, bookkeeping, language freelance. So, para po sa akin, natutunan ko po yun sa TBSA po. Yun po yung parang malaki ko pong pinagpapasalamat na parang ngayon, kaya ko nang gamitin yung language ng mga accountants, language ng mga bookkeepers, kasi yun po yung binigay ng TBSA. Tapos, masipag po ako umattend ng mga accountability call. Nung natin sa batch 8. Parang sa batch 8 po yata, never po akong nag-absent na accountability call. Tapos po, may mga ka-groupmates po ako doon na mga CPA. May mga ka-groupmates po ako doon na nagka-client sila. Tapos sinishare po nila kung paano po sila nagka-client. So ako naman, nakikinig ako mabuti. Tapos, parang yung nakuha kong parang sharing nila, parang i-apply ko siya doon sa gagawin ko pong pag-apply. At yung po yung namomotivate ko, may client na sila, ganun. So, kailangan din yung parang gumalaw ka din, hindi pwedeng parang wala kang gagawin. Kasi yun lang din naman, parang kailangan take action talaga kasi yun lang din naman yung makaka-reach po ng goal po natin. Yun po yung una ko pong naging challenge, yung ma-meet ko po yung first client ko po, which is January 2022. So, ngayon, 3 na. Opo. Bali, po, yung contract ko po ngayon, lahat po sila sa Upwork. Yung contract ko po sa Upwork ngayon ay 4. Pero parang masasabi ko rin po siyang 3 client po sila kasi natapos ko po yung isang contract, natapos na po siya. Ngayon, yung kausap ko po doon, parang binigyan niya po ako ng another contract na ibang trabaho naman po. Yun. So, bali parang naka-4 na contract po. 3 ongoing contracts po ako ngayon sa Upwork. Okay. Ayun. Ako ba nag-off? Okay. Ayun. So, nakikita natin, isa na pala dito, no, yung big reason is by attending accountability calls. So, tama po yan, Miss Milona, kasi, syempre, every week, meron kayong sharing ng progress, ano bang ginawa nyo, ano bang natutunan nyo, ano ba yung pwede nyo gawin para ma-improve yung, let's say, yung areas na kailangan na improve. So, kasali na din mga wins, no? So, syempre, may mga kasama tayo na very generous naman na mag-share ng kanilang tips. So, yun nga, advantage talaga na laging mag-attend ng AC.
So, given na ikaw, isa yun sa ginagawa mo, ayun. So, nakabingwit ka talaga ng clients kasi you get ideas, no, from other people by attending ACs. Okay, so that's great, di ba? Okay, Miss Milona, ito naman. Since work from home setup po kayo, ano po yung nakikita niyo yung mga benefits na na-enjoy ninyo ngayon? Siyempre po madami. Una, 24 hours ko po kasama yung dalawang makukulit. Isang 4 years old, yung pong panganay ko. Tapos 2 years old naman po yung bunso ko po. 24 hours ko po sila. Tapos committed po kasi talaga ako na hanggat hindi nila, ayaw ko nila mag-win sa pag tumigil sa pag-breastfeed sa akin. So, pinapadede ko po sila. Yung 4 years old po hanggang ngayon, dumidede po yun. Yun. So, nag-aaway po sila madalas dalawa kasi nag-aagawan po sila sa dede. Ganun. Tapos, yun, kasi mahilig po ako magawaing bahay. So, nagagawa ko po yung lahat ng paggagawaing bahay. Tapos, after nun ay may time po talaga ako na mag-work na. Yun, na hindi na ako gagawaing bahay, pero sisingit syempre yung mga toddlers na magdede kapag dede time na nila, ganun. Pero yung bunso, parang mayat maya, hindi po siya nagsasawa, yun. Tapos syempre po, yung pagiging work from home po, tsaka yung freelancer, masasabi ko po talaga na malaki po yung naitulong po sa amin. Kasi yung mister ko tsaka ako, nag-resign na po kami doon sa dati naming trabaho. Yun. Tapos yung mister ko, tinuruan ko na rin siya yung mga natutunan ko sa QuickBooks kay Coach Alfie. Tinuro ko na sa kanya, marunong na siya mag-bank reconciliation, marunong na siya mag-categorize, ganun. Marunong na rin siya mag-journal entry. So, tulungan kaming dalawa dito sa bahay. So, siya kasi dati, parang pag-uwi niya, pagod na pagod po siya. So, syempre, hindi lang naman siya ang pagod. Pati po, di ba, parang natatransmit din po yan sa asawa, ganun, sa mga anak, yun. So, ngayon po, kami, parang mas maraming oras kami, sobrang daming oras para sa mga bata. Yun, natututukan namin yung mga bata. Tapos, syempre po, pag-ipon din po kami para po sa mga bata, di po ba? Yun po. Yun, tama yun. Kasi, syempre, hindi ka na maglalakad. Grabe. Napaka-genuine ng story, no, madam. Ang sarap na marinig yung pagkukwento ni Miss Melona. Nakakatawa, ngayon mag-asawa sila nagtutulungan, doing virtual bookkeeping, diba? Na-train niya na yung asawa niya, doon ako na-amaze Grabe. So, ganun kaganda yung earning potential. So, hindi ka naman basta-basta mag-resign kung hindi mas better yung opportunity, diba? So, wow! So, nakikita ni Miss Melona, okay, na etong bookkeeping business niya ay mag-grow talaga. So, given na last January, you only have one client, tapos ngayon, 3, 4, no? Okay? So, working with real estate clients. So, yun. Malaking malaking accomplishment, okay? Pagpasok pa lang ni 2022. Eto naman, Miss Melona, para po sa iyo, how do you define success? parang tinanong po yan sa akin nung kagroup ko po kanina sa AC. Okay. Siguro po sa akin, dami po namin, sabihin ko po kami mag-asawa, ang dami po naming pinagdaanan, yung failures, yung sakit, ganun, yung bago mag-decide na dito na tayo, syempre, yung mahirap na decision po yun. Yun. Tapos, yung sabihin ko po na yung halimbawa po yung pag-attend po nung klase habang full-time ka na, uma-attend po ako ng klase ni Coach Alfie tsaka ni Coach Shari noon, mga live sessions at tuwing 3 p.m. tsaka 10 a.m. Po yun, pinagsasabay ko yung work.
habang nakikinig, ganon. Tapos, paano talaga, parang very eager. Coach Alfie, ako po si Tyren. Sobrang eager na matuto, ganon. So, kailangan po talaga ng oras. Tapos, kailangan din po makaramdam din po ng pagbagsak kasi nung una akala ko parang may nag-reach out na prospect client, akala ko meron na, pero wala pala. Parang ganun po, di ba? Yung akala mo meron na, tapos hindi pala siya matutuloy. So, parang down ka. So, paano na naman po ulit ibabawi, paano ulit parang babangon, kinabukasan, magko-connect ba ako, mag-apply ba ako, parang ganun. So, halo-halo po bago po siguro sabihin na ito po yung success, parang ang dami po niyang pinagdaanan na ups and downs po talaga, tapos sakripisyo po talaga, yung dapat gawin. Minsan, umaabot po ako gumigising po ako ng madaling araw para maghanap ng job post. Minsan, sa gabi, naabot ako ng 12 a.m., halo-halo po kinabukasan, parang siyempre, sa umaga, magluluto po ako tuwing umaga. Kasi yung mga anak ko po, yung araw-araw sila kumakain ng sinabawang gulay. So, ipiprepare ko po yun sa umaga. So, kulang-kulang ka pa ng tulog, tapos gagawin mo yun. So, dami po talagang kailangan na isakripisyo. Kasi sa akin naman po, para to sa dalawang bata. Para sa future ng dalawang bata. Kaya, kailangan talaga namin gawin to na mag-asawa kahit mahirap. Kahit kumbaga baguhan kami sa industry na to, kailangan namin siyang matutunan. Yun po. So, galing. So, kailangan Nakakayak, Miss Alfie. Ano ba yan? Siyempre, baguhan. Yung nga, sinasabi ni Miss Melona, baguhan pa lang sila sa industry. Pero dahil sa eagerness to learn, ayun nga, nag-aalat talaga siya ng time, no? Kahit nag-work pa siya. Okay. So, nagpupuyat, ganyan. So, kumbaga pa Miss Melona, ganyan din kami dati ni Miss Shari, kahit ngayon eh. Okay. So, okay lang yan. Kasi at least nasa bahay ka, right? Kasama mo yung family mo, mga anak mo. Okay? So, hindi mo na kailangan maglabas-labas or let's say, kailangan mo pa mag-report dun sa office, no? Halimbawa, so, ayun. So, syempre, ang isa na yan sa pinakamalaking success mo is being with your children. Okay? So, nabibigyan ko sila ng special attention. Ayan. Okay. So, bilis pala ng oras natin, no? Ito, Miss, okay. Meron pa kaming last question para po sa iyo. Okay. Para naman po sa mga beginners, no, out there who are planning to proceed with auditing and accounting as a freelancer, ano po yung pwede niyo maibigay na advice po para sa kanila? Siguro po kasi parang nung una po kasi parang nakikita ko, posible kaya na mag-excel ako sa field na to. Kasi hindi naman talaga ito yung background ko. Pinapractice ko yung bookkeeping, pero hindi talaga full cycle bookkeeping. More on lista lang ng income tsaka expenses. Tapos hindi po ako graduate ng accountancy. Tapos ilang panahon lang din naman yung na-practice ko po siya. Siguro parang gusto ko pong sabihin sa kanila na hindi imposible. Especially na meron pong tamang community na magtuturo sa'yo nun at mag-guide sa'yo nun kung paano siya gagawin. Yun. Kasi parang, sa akin po kasi parang malaki po yung pinagpapasalamat ko po sa community eh. Hindi po ako magiging ganito ngayon kung hindi po dahil sa TBSA. Kung hindi po dahil sa action takers, kasi mula po batch 8 hanggang batch 9, hanggang ngayon sa batch 10, action taker po talaga ako. Hindi po ako lumipat ng team. Yun. Kaya thankful din po ako dun sa mga team leaders, naging team leaders ko. Okay lang po ba magpasalamat?
Yan. Oo Sila Tia naman. Lala, TL Maylin, TL Lester, tapos yung mga naging SGL ko po, si SGL Rowena Torres, si SGL Karen, tapos yung mga kapwa ko po SGL ngayon, sila SGL Carl, SGL Janice, SGL March, SGL Lady Lud, lahat po mga ka-groups ko. Thankful po ako yung accountability group ko po ngayon. Ano po, halo-halo po kami, batch 8, 9, and 10, pero nakaka-inspire po yung bawat isa. At tingin ko po, para dun sa mga nagdadalawang isip pa, parang ito po yung parang napaka-meaningful po na ibibigay po na experience po ng community po sa TBSA po. Tsaka super thankful po talaga ako. Ito po. Grabe. Alam ko mga... May iyak tuloy ako niyan. Ayan. So, sige, bago matuloy ang iyak mo, madam. Ayan. Medyo sisingit na ako. Ayan, so yun, grabe no, very inspiring po talaga yung story niyo, Miss Melona. And gumawa pa kayong mga nickname. Ano po yun? Second name niyo po ba yun? Tyrant? Facebook name ko po. Okay. Okay. Anong purpose? Bakit mo ginagamit yun? Ewan ko po, parang nagustuhan ko lang po siya ng 2008 nung ginawa ko po yung Facebook ko. So, alam na natin kung sino si Tyron. Parang lagi ko nga nakikita yan sa mga webinars, di ba? Opo. Active po ako sa mga live sessions. Okay na sabi ko. Parang ko lang ito narinig yung pangalan ng Melona. Yan, nakikita ko lagi, may Tyron. Sabi ko, yung Tyron na to. Binago ko na po yung Tyrant sa Melona. Oo nga. Masarap naman yung Melona eh. Masarap talaga, no? So, grabe. Hindi ko alam paano ko umpisahan yung speech ko. Pero yun, I just wanna thank you, Miss Melona, for giving your time kahit yun nga, nag-aalaga ka pa ng 2 kids and you have other clients. And thank you. Very inspiring po talaga yung story nyo. And as you can see po sa chat, nagiging na tayo, emotional dahil po sobra, very, very nice. Napakaganda po talaga ng story. Very inspiring. And yun nga po na-mention nyo kanina na yung success talagang dadaan ka talaga sa maraming mga pagsubok. In fact, failure is part of success. Lagi po nilang sinasabi, failure is not part of success. But actually, failure is part of success. Kasi mas na-appreciate mo yung success. Kasi meron kang ikukumparang failure na pinagdaanan mo, diba? So, congratulations, Miss Melona. I just believe na mas marami pa po kayong mararating. Lalo na dun sa attitude nyo po na you're willing to learn. Okay? Yung talagang kahit may alam ka na, andyan pa rin yung desire to learn more. To improve your skills and to learn from other people. And yan, ngayon po as I think Miss Melona is SGL na, nakakatuwa lang dahil kung ano po yung na-receive niya, yun din po yung sinishare niya ngayon. And nakita ko siya, nag-attend po kasi ako ng AC nila. So, nakakatuwa lang talaga. And I can see your potential pa po, Miss Melona. And baka hindi na lang yung asawa mo yung tuturuan mo. Baka yung mga in-laws mo pa. Lumaki na yung team nyo, diba? Ako, lalaki lang ng konti yung mga anak mo. Baka tinuturuan mo na rin. Mag-client getting na pala sila, diba? So, ayun, siguro, I just wanna read the verse for our Friday Praise Story bago po tayo matapos din. So, yan. So, that's in Psalm 9:1. I will give thanks to you, Lord, with all my heart. I will tell all of your wonderful deeds. Tunay po na papala ang istorya nyo, Miss Melona. At salamat po, hindi nyo po ipinagkait yun. At lahat po kami ngayon na pagpapala dun sa story na sinishare nyo ngayon sa amin. Hindi nyo po alam, kami po ni Miss Alfie, every time po that we hear our student flourish and be successful in this journey, kami po yung isa sa pinakamasaya, nagre-rejoice po talaga sa journey nyo. So, salamat po for sharing your story, and we praise God for your life. We praise God for answering our prayers as well because we want our student to prosper as well. And salamat din po dahil you are paying it forward with the fellow TBSA students then.
And I hope na-inspire po kayo sa story ni Miss Melona. Thank you for all the TLs din. Sobra yung mga sacrifices at effort din po nila to help this community. Hindi lang actually dun sa loob ng academy, even outside the academy. So hindi po tumitigil yung pagtulong. So ayun nga, salamat po talaga. Sa mga kasama po nating nanonood ngayon. So siguro probably for some nasa season of waiting pa sila. So lagi po namin sinasabi kasi kami rin po nakakaranas po kami ng season of waiting. May mga bagay na hinihintay pa rin kami hanggang ngayon. Just trust the Lord. Yun lang po talaga eh. Trust the Lord, trust His plan, and trust His timing. Yun lang po talaga. O then yun po yung pag-comfort ko sa sarili ko every time po na meron akong hinihintay tapos hindi pa dumarating. So, ayun, God bless you, Miss Melona. Anything to add, Miss Alfie? Ayun, okay. Ito lang, no, dun sa mga nag-a-aspire na mag-start na kanilang online booking and accounting career, no, dun sa mga first-timer, yung kaka-join lang po ng community natin, we have free videos na makikita nyo sa YouTube channels. And you can also use our guide section. We have free files or lessons na makukuha doon, no? Okay? And then, aside from that, I encourage you guys na mag-watch din, no? Ng Friday Pray Story. I think we have many successful stories na pwede nyong, ano ba tamang term yung pagugutan o maging inspirasyon, yes. Oo. Kasi ganun tayo eh. Para bang we borrow stories from others. Okay? So, kung nakikita niyo na si Miss Melona ngayon, so given na yun nga, sinasabi ni Miss Melona, hindi nga siya nakapagtapos, okay? Hindi naman siya nakapag-work na matagal sa corporate, pero hindi yun naging hadlang sa kanya, no? Para umpisahan yung ganitong journey. So, ang nakikita ko lang kay Miss Melona kasi ano ba tawag nito? Yung parang emptying yourself para kung ano man yung mga bagong learnings, kaya niyo siyang tanggapin. Okay? So, yun din yung sinasabi ni Miss Shari na kung ano man yung something na bago, okay, ay hindi dahil sa marami na tayong alam, no, yung mga ganun, you just accept yung learnings kasi sa tingin mo, ito yung makakabuti sa journey mo, no? Especially doon nagpa-plano na ma-start itong online freelancing. Okay, so you can use our free guides, free videos. So, check nyo po sa YouTube channel, no? The Shepherd's Virtual Accountants and Bookkeepers. And then, eto, yung guide section na marami po kaming free files. Okay? Ayun. Hi, baby. Sabi-sabi. Ang cute. Ang cute naman. So, yan po yung panganay. Okay. Si Ilian James. Alam niya po na online bookkeeping po yung trabaho namin. Wow! Talagang magka-client getting na yan. Baka mamaya sa na pala yung nagka-client getting, no? Okay. Oo nga, pwede. VA na pala ni mommy at daddy. Nakakatawa. So, sige po, ayan, basa muna tayo ng konting mga comments kasi medyo maaga pa naman bago natin tuluyang tapusin ang ating Friday Pray Story. And we have here si Dek, you are truly blessing. And po, parang pinagtagbo pero di tinadhana. Ayan, so is Glenn. Okay. Si Clara, Melona, you're so transparent and inspiring. And meron pa dito, ayan, sabi ni Miss Mariel, happy for you. Si Steve, na-inspire po ako sa inyo, Miss Melona. Ayan. Nakaka-inspire ka po talaga, SGL Melona, sabi ni Jennifer. Glad na transfer ako sa Action Taker. And naalala ko kanina, iba talaga yung power of showing up na Miss Alfie. Iba talaga. And action. Iba kasi narinig mo, ginawa, pinanood mo, pero hindi mo naman talaga pinut in action yung mga bagay na natutuhan. Wala talaga.
So, iba talaga yung action. So, ito, si Miss Arlinda, congratulations daw po. Si Miss Arlene, congratulations. Very inspiring po ang story nyo. Alright, sige, ayan, si Argeline, napaka-genuine niyo po, Miss SGL Melona. Your story is very inspiring. Ayan. Okay. Grabe, I think few months or few years from now, meron ng, few months, mag-start na to ng sarili niyang bookkeeping agency talaga. Yes. Ayan. And excited din ako dun sa mga team na i-add niya, Miss Alfie. Kasi, nag-start yan sa leader eh. Tapos, magpo-flow yan dun sa mga members niya. Yan, sa staff niya. Wow! Okay. Anything to add, Miss Alfie? Kasi, lahat dito na-excite na for weekend, no? Okay, isa na ako doon. Pero, syempre, bukas, huwag natin kalimutan dun sa PBS, exactly. Our masterclass, 7 p.m. for audit walkthrough topic naman tayo. Ayun. Yep. Nice. So, ayun guys, week 5 for TBSA Masterclass. And for our members here in the community, see you again next week for another episode of Friday Play Story. Thank you, Miss Melona, and God bless you. Thank you, Miss Alfie. Salamat.